Nilinaw ni DILG Secretary John Vic Remulla na walang foul play sa pagkamatay ni dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral matapos lumabas ang official autopsy report nito. Nagsagawa naman ng reenactment ang mga otoridad sa mga huling sandali ng pagkamatay ng nasawing opisyal bilang parte ng masusing investigasyon. Ang detalye sa report ni Jayco Cruz. Nagsagawa ng crime scene reenactment ang PNP Scene of the Crime Operatives o SOCO sa Cannon Road sa Tuba-Benguet kung saan natagpuan ang bangkay ni dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Ito'y para muling buuin ang mga huling sandali bago ang pagkamatay ng opisyal at masuri ang mga pangyayari kaugnay sa insidente. Lumabas sa autopsy ng mga labi ni Cabral na blunt force trauma ang kanyang ikinamatay. Wala umanong foul play sa pagkamatay ng dating opisyal ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla. Bumagsak si Cabral sa taas na 30 metro o halos kasing taas ng 10 palapag na gusali. Wala ring nakitang bakas ng pakikipagbuno dahil walang nakuhang skin cells sa kanyang kuko at wala ring bakas ng tama ng bala. Matatanda ang ayaw ng pamilya ni Cabral na dumaan sa autopsy ang bangkay nito pero kalaunay nakumbinse rin ito ng mga otoridad. Samantala, kinumpirma naman ni Secretary Remulla na tunay ang kumakalat na selfie ng driver ni Cabral na si Ricardo Hernandez. Sa litrato, makikitang kasama niya ang kanyang amo na nakaupo sa concrete barrier sa gilid ng Cannon Road sa Tuba-Benguet. Pagtutuunan ng pansin ng pambansang pulisya ang pag-secure ng mga ebidensya kaugnay ng pagkamatay ni Cabral. Ayon kay PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Nartates Jr., sumasailalim sa interogasyon ang driver ng nasawing opisyal. Matapos itong iwan ang kanyang amo sa kahabaan ng Cannon Road sa Tuba-Benguet base umano sa hiling ni Cabral. Dagdag pa ni Nartates, ngayong kumpirmado na si Cabral ang natagpo ang bangkay, ang susunod nilang hakbang ay alamin kung ano ang tunay na nangyari sa kanyang pagkamatay. Bago ang pagkasawi ni Cabral, una na itong nagtungo sa Office of the Ombudsman noong December 3 matapos imbitahan patungkol sa issue ng umano'y maanomalyang flood control projects. Paliwanag ni Assistant Ombudsman Clavano, kasama si Cabral sa maraming fact-finding na isinagawa ng Office of the Ombudsman. Higit 40 taong nagserbisyo si Undersecretary Cabral sa Department of Public Works and Highways. Isa siya sa mga tinaguriang Women in Infrastructure 2021 PRC Outstanding Professional sa larangan ng Civil Engineering at nakahakot ng iba pang prestiyosong pagkilala sa kanyang karera. Pero nakaladkad ang kanyang pangalan sa maanomalyang flood control projects. Ayon sa Independent Commission for Infrastructure o ICI, isa si Cabral sa mga pangunahing personalidad sa investigasyon ng katiwalian sa mga proyekto ng DPWH. May tuturing ding very rich source of information ayon naman sa Office of the Ombudsman. Lalo't tumayo siyang Undersecretary for Planning and Public-Private Partnerships. Jayco Cruz para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.